Magandang umaga po, sir. Consi, magandang umaga po. Si Bombo Clearliado po ito. Welcome to our program. Bati po muna kayo sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig, lalong higit po sa mga kababayan namin dito sa Daet at sa probinsya po ng Camarines Norte, at syempre sa lahat po ng inaabot ng inyong himpilan sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay po. So ito, Consi, umpisahan po natin ang ating talakayan. Ngayon po na, yun nga po, bilang capital town, itong Daet, ano po ba yung inaasahan ninyo ngayon na mga bagong programa o proyekto na gagawin po sa pagbabalik ni Governor Recarte Dong Padilla dito sa ating bayan, Consi? Actually, hindi po sa inaasahan na bago, ngunit sa pag-upo pa lang po ni Governor Dong Padilla, talagang marami na pong proyekto at malalaking proyekto po ang ginagawa niya sa aming probinsya. At na naman pong siya ay nasuspinde, ito po ay tuloy-tuloy sa tulong po ng naging acting governor, aming pong Vice Governor Joseph Ascutia. Kaya sa totoo lang po, wala naman po kami naging problema sa probinsya dahil tuloy-tuloy po yung mga naging proyekto at plano po ng aming mahal na gobernador. Okay po. Dito, Konsihal, sa Sangguniang Bayan po, paano po ninyo pinalalakas ang ugnayan, halimbawa sa provincial government, para mas mapabilis po ang serbisyo sa mga taga-Daet, Consi? Siyempre po, una po sa lahat dyan, tayo po humihiling through resolution ng mga proyekto, infrastructure para po sa mga paaralan, kalsada, at hindi naman po tayo nabigo. Talagang ginagawan po ng paraan ng ating mahal na gobernador na kahit po siya ay nasuspinde, pinagpatuloy naman po ni Vice Governor Joseph Ascutia, at siyempre po, nagawa naman po yung ibang proyekto. Maaaring yung iba po, hindi pa natatapos yung iba, pero muli po, katulad ng sinabi ko kanina, ito po ay patuloy. At sa bayan po ng Daet, marami na rin pong pinapagawa. Kahit po sa ibang bayan, pagdating sa mga kalsada, paaralan, kaya kami po yung nagpapasalamat talaga sa bayan ng Daet dahil tuloy-tuloy po yung mga proyekto po na ginawa ng ating gobernador. Okay po. Dito, Konsihal, sa inyo po, sa Daet pa rin po, ano po ba yung mga priority na mga gagawin o mga halimbawa, mga proyekto, mga programa ng Daet na sana matulungan po kayo ng Kapitolyo ngayong taon? Halimbawa, sa health, sa livelihood, pwede ba naming malaman, Konsi? Opo, bali po, ako po kasi, chairman po ako ng tourism, ng urban poor, at pagdating po sa turismo, ang laki pong bagay na ito pong aming Daet Airport ay patuloy na pong ginagawa. So malaking bagay po yan, hindi lang po sa bayan ng Daet, kundi sa buong Camarines Norte. At siyempre bukod po doon, isa rin po sa prioridad ng ating Gobernador Dong Padilla, Vice Governor Joseph Ascutia, na madagdagan po ang mga housing areas po dito sa Camarines Norte, lalo po higit sa Daet. Katunayan po, itong mga nakaraang buwan ay talagang kami po ay naghahanap dahil isa po sa utos ni Governor Dong Padilla, makapaghanap ng lupa na mabibili ng provincial government para po mapakinabangan lalo pong higit sa bayan ng Daet, dahil dito po sa amin talagang marami na po yung nangailangan, congested na po ang aming bayan. Kaya nga po sana sa tagapakinig po na mga taga-Daet maibenta na po yung ibang bahagi ng kanilang lupa, kasi talagang isa po ito sa prioridad ni Governor Dong na mawalan po ng mga informal settlers sa kanyang probinsya at lalong higit po sa aming bayan. Okay po yun. So dito, Konsihal, sa inyo pong siguro nakakausap nyo naman po yung inyo pong mga constituents. Ano po ba, Konsihal, yung yung mga sa tingin nyo inaasahan nilang pagbabago sa araw-araw or nararamdaman nila na ito na yung pagbabago ngayong kumpleto na ulit ang liderato ng Camarines Norte and nakabalik na po sa pwesto si Governor Padilla, Yes po. Dong Padilla. Siyempre po, inaasahan po namin lalong higit po ang provincial hospital. Kung kayo po ay mapapasyal dito sa amin sa bayan ng Daet, may isang malaking building po na ginagawa sa harap po ng provincial hospital. Ganun din po ang AgroSport Center na on process po, ongoing po yung construction, na ito po ay malaking pakinabang lalong higit po sa mga okasyon, ng mga paaralan, ng mga malalaking organisasyon na talagang pinapakinabangan po ng bayan ng Daet. Ganun din po ang aming Freedom Park na isang open park na po sa harap po ng Kapitolyo, na kung saan mga taga-Daet po ay talagang mas naging masaya dahil
anytime po, pwede na po kayong pumasok at labas sa aming open park. At syempre po, sabi ko nga kanina, po sa mga infrastruktura na patuloy pong ginagawa, talagang inaasahan po namin na makapiling na at sa wakas, nakaupo na po muli ang aming gobernador. Okay po, yun. Eto, malaman lang namin, Konsi, meron po ba tayong mga request? Halimbawa sa Kapitolyo, may mga request ba tayo sa Kapitolyo, sir, na until now, pending pa rin? Ano ba yung ating parang gagawin dito, sir? Opo, syempre hindi naman po natin may iwasan na lahat po ng request ay hindi po sabay-sabay magawa. Pero sa akin po, sa dami po ng mga request namin, katulad po nung iba sa mga school building, katulad po ng mga fence po ng mga paaralan, naibigay naman po at ibang mga pakalsada ng ating gobernador. Pero sa akin po, personal request, na sana po talagang magkaroon kami ng bagong housing area po kasi yun talaga po yung kailangan namin sa bayan ng Daet dahil napakarami na pong mga informal settler at ang gobernador naman po natin kahit po siya ay nawala ng ilang buwan, talagang inutusan niya po ang kanyang mga tao na talagang maghanap. Yun nga lang po dahil sa pagpasok din ng SM sa amin at ang iba pong mga subdivision, talagang nagmahalan. Pero bagamat ito po ay pending, ito naman po ay ongoing process na talagang kami po ay gumagawa ng paraan na naghahanap. Actually po, bukod sa bayan ng Daet, sa ibang mga bayan po, may mga bagong resettlement areas na rin po na nagawa ang ating mahal na gobernador. Opo. Ay, ito, pukusan ko yan, sir. Yung binanggit nyo, Konsi, na housing, yung mga tungkol sa pabahay. Yes, po. Gaano karami, sir, na na bahay yung inyo pong balak na ipatayo para po sa ating mga kababayan dyan sa Daet, Konsi? Actually po, bago ko po sagutin yan, bigyan po kita ng konting parang brief history. Kasi alam niyo po, ang aking ama po ang tinaguri ang ama ng Urban Poor dito sa aming bayan, late Councilor Marlon Bandilaria, na kung saan nagkaroon po sila ng mga resettlement houses. Actually, we have phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 ng Urban Poor po and meron kaming GK sa Dugungan na kung saan ilang libong pamilya po yung talagang na nakikinabang at yun din po yung ating gusto na mangyari at kagustuhan din po ni Governor Dong Padilla sa tulong ni Congressman Rosemary Panotes na magkaroon po kami ng mga libo-libo pa pong lupa at pabahay para po sa aming mga kababayan kasi alam niyo po ilang taon na rin po yung nakararaan nung huling magkaroon ng resettlement area dito sa aming bayan kaya talagang kung sasabihin po natin kung ilan yung gusto, nako kuya, kung pwede ngang ilang libo yung maibigay natin para mas marami po tayong matulungan at yun po yung hinahangad ko rin po katulad po sa ginawa ng aking ama na maipagpatuloy po yung resettlement area sa bayan ng Daet. Opo. Kailan nyo ito, Konsi, balak na simulan? Yun nga po sa mga housing plan natin. Opo, alam niyo po ang totoo po niyo pagkaupo pa lang po natin nung mawala pa ang aking ama tayo po ay hindi tumitigil sa pag-usap sa mga pribado may-ari. Katulad nga po ng sabi ko kanina, itong linggo lang po ito, may ka-meeting po kami na may-ari po ng isang lupa dito po sa Barangay Bibiraw at Barangay Dugungan. Pero po nag-reschedule po ng May kasi yung pinaka-may-ari po uuwi pa lang. Kaya nga sabi ko, sana po ibigay sa amin ng mahal na Diyos na talagang mabigyan po kami ng pagkakataon dahil yan po ang isa sa gusto po ng ating Gobernador Dong Padilla na magkaroon po ng mga bagong resettlement area lalong higit po sa bayan po ng Daet. Hindi naman po tayo tumitigil sa paghahanap. Yun nga lang, sa dami po ng mga bagong subdivision, mga malalaking kumpanya na pumasok po sa bayan ng Daet sa probinsya ng Cam Norte, medyo nahirapan po kami kasi halos dumoble, nagtriple yung pong presyo po ng lupa. Alam naman po natin, pagdating sa gobyerno, hindi natin ito pwedeng bilihin na naayon sa kagustuhan nila, kundi dapat naayon sa presyo po ng gobyerno. Okay po. Ito, malaman ko lang, sir or Konsi, maisingit ko lang na katanungan. Sa inyo pong data, kung meron kayo, gaano po ba karami, Konsi, yung dyan, yung mga homeless, mga walang matirahan sa bayan, sa Daet, Konsi? Actually, kung sa homeless po, meron po kami on the list na almost 2,000 plus household families. Bukod pa po doon, yung mga may mga cases po katulad dito sa Barangay Uno, Barangay Gahonon, Barangay Mang Cruz, na kung saan almost 100 family po yung talagang kailangan pong mahanapan po ng lugar. Pero syempre po, hindi mahirap pa pong
banggitin yung exact kasi ang dami pa pong mga area dito na may mga informal settler talaga. Kaya nga po, kung kami magkakaroon ng bagong pabahay, sila po yung priority natin na mailipat. Kasi meron po mga nasa endangered areas pa, malapit sa ilog, sa mga lugar na binabaha, malapit po sa dagat, na kung saan sila po yung mga nasa pribadong may lupa. Okay po. Dito, ito last na lang sir regarding dito sa ano natin, sa plano pong ito na parang pabahay Opo. sa mga kababayan natin. Ano lang sir yung yung tinitingnan natin na parang challenge o siguro konting problema kung meron man na pumipigil or hindi naman sa pumipigil yung parang ano natin para kung ano ba matatagalan or may cause of delay mga ganon sa pag ano natin itong proyektong ito, Consi. Actually po, kung sa pumipigil, katulad po ng nabanggit ko kanina, sa totoo lang, kung pagdating sa strong political will, grabe po yung pag-aasam natin na magkaroon ng bagong pabahay dahil yan po talagang aking pangarap na sinimulan ng aking ama at ni former Congressman Iming Panotes na kung saan yan din po ang priority ni Governor Dong. Ang problema po talaga ay yung presyo dahil po simula pong pumasok, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga malalaking kumpanya dito po sa Camarines Norte, specifically sa DAET, mga FMDC, SM, nagmahalan na po yung lupa. So nahirapan po kami sa pagbibili kasi po minsan kausap na namin ngayon, ito yung presyo. Tapos biglang tataasan. Hindi po natin pwedeng gawing bilihin yun dahil syempre pagdating po sa COA audit, hindi po pwedeng magbili ang gobyerno ng mas mahal po doon sa mismong presyo kasi meron po baga tayong tinatawag na market or assessed value. So dapat po na andun lang tayo. Ang problema nga po dahil nagtataasan, nahihirapan din. Kaya ako po nananawagan din sa mga taga Camarines Norte, higit lahat sa mga may-ari ng lupa sa bayan ng Daet. Sana po papagbigyan niyo po kami ng hiling na makapagbili ng inyo pong lupa na kung saan magagamit naman po ito sa ating mga kababayan na talagang higit na nangangailangan. Okay po. Kayo, Konsi, ito, maiba na ako, Konsi, kayo po bilang konsihal, paano nyo po sinisiguro na yung inyo pong mga programa, panukala, plano sa mga barangay, tulad nitong halimbawa sa housing, talagang nakararating sa bawat barangay dyan po sa Daet, Konsi? Actually po sa kagandahan naman po ng loob ng ating gobernador pagdating po sa mga food packs, sa mga tulong, talagang lagi po tayong humihingi at nagpa-follow up. At masaya po kami, lalo po sa Daet Urban Poor Association. Actually meron po kami organisasyon na kung saan buong Daet po, marami po kaming grupo na hindi po kami talaga pinapabayaan every year, especially po sa aming Urban Poor Week celebration. Talagang binibigyan po ng mga food packs yung aming mga miyembro. At syempre, pagdating naman po sa pagtatrabaho, sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo tumitigil umikot, hindi po tayo tumitigil makiusap sa mga may-ari ng lupa na sana po talaga tayo ay makahanap na. At ganoon din po bilang chairman po ng tourism, marami na rin po tayo mga naipasang ordinansa at resolution na kung saan may mga proyekto tayo na pinapaganda po ang bayan ng Daet. Lalo po ngayon, meron po tayong ipapasok na tinatawag na 2DT circuit na kung saan ito pong 2DT circuit ang Daet po ang magiging tourism hub. At syempre, sa tulong po ng aming Mayor Rosano Valencia at ng 28th Council na maituloy po ito, under construction po ngayon, renovation actually ang aming Pinyasan Tios na kung saan dito po namin gagawin tourism hub. And ganun din po, meron po tayong mga upcoming po na mga project na para po sa ikakaganda ng turismo kasi alam niyo po pag ang turismo po ay umunlad, dagdag trabaho po yan hindi lamang po sa tao kundi sa dagdag kita po ng mga nagnenegosyo at isa din po yan sa prioridad ni Governor Dong Padilla na mapaunlad po ang turismo sa probinsya. Opo. Eto, Konsi, maidagdag ko lang since na kayo po yung parang in charge dito sa turismo sa Camarines Norte. Ito malapit na, Konsi, kung hindi ako nagkakamali, malapit na yung ating Pinyasan Festival sa June. Dito, may mga koordinasyon na po ba kayo sa Kapitolyo para sa suporta po dito sa pinakamalaking pista dito sa Daet, sir?
Pagdating po sa Pinyasan Festival, wala pa po tayong opisyal na pahayag. Siyempre po, uunahin po natin ang pahayag po ng ating Mayor Rosano Valencia kung ano po, kung ito po ba ay matutuloy. Ngunit kung sakali man po bilang chairman po ng tourism, tayo po ay makikipag-coordinate din sa mga pribadong tao na para ito po matuloy kung sakasakali man, hindi man kasing engrande ng dati, pero at least may mga activities po tayo na maituloy. At sigurado po ang ating Mayor Rosano Valencia, ang ating pong Gobernador Dong Padilla, Congresswoman Rosemary Panotes, at iba pa po na mga kasamahan namin ay sigurado naman pong tutulong po kasi ngayon po kasi hindi natin masisisi kung sakali pong hindi matuloy yung isang engrande na selebrasyon kasi alam naman po natin yung sitwasyon po ng ating bansa kasi sa buong mundo po lahat po tayo apektado sa pagtaas po ng gasolina, sa pagtaas po ng mga presyo po ng bilihin. Kaya syempre tayo po bukod sa nakikisimpatya, tayo po naghahanda din sa pwede pa pong anong mangyari. Kaya po ako sinasabi ko po ngayon, hintayin din po natin ang masasabi ng ating mayor kung ano po kanilang opisyal na pahayag tungkol po sa Pinyasan. Basta ako po bilang chairman, gagawin ko po sa abot ng aking makakaya na kahit paano mairaos po ang Pinyasan Festival ng Bayan po ng Taet. Opo, tungkol dyan, Konsi, sa Pinyasan Festival. Kasi yung tawag nito, yung isang festival dito sa Camarines Norte, parang parang pinospone dahil sa Yes po. ayun nga Payog po. krisis sa langis. Itong Pinyasan hindi naman ito ipopostpone, Konsi. Tuloy po ba ito? Hindi ko pa po masasabi ngayon, pero alam niyo po yung mga nakaraang araw may mga bayan din po dito sa aming probinsya na nag-postpone din po ng Engrande, pero meron naman po silang mangilan-ngilan na activities, pero mas simple na nga lang po. So tayo po, hanggat wala pa pong opisyal na pahayag ang ating mayor, nag-iisip na rin po tayo ng plan B na halimbawa po kung hindi man matuloy, at least magkaroon man lang tayo ng mga simpleng selebrasyon para kahit pa paano po maramdaman pa rin po yung kapiyastahan po ng Bayan ng Daet. Opo. Ito para lang ma-educate Konsi yung kasi yung mga taga-ibang mga tao dito sa Camarines Sur, hindi siguro hindi alam yung Pinyasan Festival kasi sobrang layo na. Ano po ba yung dito pinakatampok, Konsi, sa Pinyasan Festival? Ang Pinyasan Festival po matagal na, ilang taon na rin po itong sineselebrate. Ito po kasi ang bayan po ng Daet, kami po yung pinakasentro pagdating po sa komersyo. At ang pinya po, ang isa sa pinakamalaking produkto po ng Camarines Norte. Kaya ito po ang tinatampok natin sa Pinyasan Festival na kung saan nagkakaroon po tayo ng mga paligsahan, bukod po sa mga Miss and Mister, yung po mga lutuin o mga dishes po gamit po ang pinya. At ang pinya po namin dito sa Daet, ang tinatawag na Queen Formosa, na sinasasabi po nilang sweetest pineapple po. So sa mga taga ibang probinsya po, maganda po makapagpasyal din kayo. Kaya katulad po nung nabanggit ko kanina, meron po kaming ginagawa ang 2DT circuit na kung saan pag ito po ay nagawa natin, ang Daet po ay mag-offer ng mga packages po ng iba't ibang bayan sa Bicol speaking town na kung saan po syempre day one lagi ang Daet at i-offer po namin ang ibang bayan. Sa totoo lang po, napakadami pong pwedeng puntahan dito pagdating sa longest zip line, nasa atin po. Pagdating po sa mga beaches, sa mga islands, we have Calaguas, we have Mercedes Group of Islands, at marami pa pong iba. Marami pong i-offer ang Camarines Norte. Kaya sana po, yung mga lokal natin, lalong higit sa mga taga Bicol, dayuhin nyo rin po ang aming probinsya. Wow, yun ang ganda pala. Ito, malaman namin, Konsi, isang tanong na lang dito sa Pinyasan. Gaano naman karami, Konsi, yung pinya na siguro napoproduce ninyo, especially dito kapag kapistahan ng Pinyasan, Konsi? Actually, pagdating dyan, wala po ba tayong hawak na data, pero muli po kasi ang totoo po, ang Daet kasi, ilan lang po yung barangay namin dito na may nagtatanim ng pinya. Pinakamarami po talagang produce sa ibang bayan. Nagkataon lang po dahil tayo yung sentro ng komersyo, dito po ginagawa yung pagbilihan. Pero pagdating po talaga sa mga taniman, andyan po ang Basud, ang San Lorenzo, at iba pa pong bayan. Pero dito po sa aming bayan, meron naman po tayo sa Kalisgasan, Barangay Dugungan, Barangay Bibiraw, at iba pa pong barangay kasi pagdating po talaga sa mga produkto, karamihan po nagagaling sa ibang bayan dahil kami po yung sentro, dito po ang komersyo.
Opo, yun. So ito, Consi, may mga ano pa po, yamang kayo po ang chairman nitong or in charge dito sa turismo and sa komersyo. May mga plano pa ba tayo, Consi, para lalo pang mapaganda itong ating hinahawakan na komite, itong tourism and komersyo dito sa Daet? Opo, actually, isa po sa problema po ng bayan ng Daet, napakaliit. Pag kayo po nasa sentro, pinakamalayo nyo po mapupuntahan ay 6 kilometers. At pagdating po sa tourism spot, ang alam lang po karamihan dito Bagasbas at ang unang bantayo po ni Rizal. Pero sa tulong din po ng aming tourism officer, Ma'am Jocelyn Sarical at inyo pong lingkod, tayo po ay may mga bagong proposed tourism spot na talagang papagandahin po natin. Isa na po doon, yung dam. Magkakaroon po tayo ng Eco-Tourism Park sa bayan po ng Alawihaw, ganoon din po sa Barangay Bibiraw. At syempre, isa po sa ating plano rin ay magkaroon po ng cruise sa Barangay Mambaliti na kung saan yung ilog po doon, magkakaroon tayo doon ng bat watching kasi napakaganda po doon. Marami rin po doon mga fruit bats. Tapos meron din po tayo sa Barangay Awitan. At ngayon po, meron po tayong i-construct na bagong parang iconic parang stage po sa Barangay Bagasbas, mismo tabing dagat. At siyempre po meron din po tayong sa Barangay 1, yung Old Spanish Bridge. Yan po, isa po rin yan sa popondohan ng ating congresswoman na mapasaayos. Dahil alam niyo po, ang pinakahiling talaga natin, magkaroon pa po ng maraming tourism area, tourism spot po sa bayan ng Daet. At asahan niyo po, ang inyong pong konsehal ay nagtatrabaho. Okay po. Ito mga remaining question na lang, Consi, ano? May mga ordinance po ba tayong ipapasa, Konsihal, na align po sa palisiya ng Kapitolyo? Halimbawa, sa basura naman, sa mga gano'n na usapin, sa basura, sa ano pa ba, sa ating sa peace and order, mga gano'n, Consi? Ayaw po, actually ang provincial capital po, lalo pa ang ating mga board members napaka masisipag naman po pagdating sa mga paggawa ng mga polisiya. At syempre binababa po yan dito sa amin sa mga bawat bayan para po ma-localize. Hindi lang po pagdating sa basura, talagang pagdating din po sa katulad ko po, ako po ay nasa tourism. Marami naman po silang ginagawa kasi talagang malaking bagay po pag masipag po yung ulo. Ibig sabihin kung magaling po yung gobernador natin, vice governor at masisipag yung mga board member, talagang lahat po kami magtatrabaho. Siyempre, kami po ay mas ganado, lalong higit po. Alam nyo, ang aming bossing talagang hindi po mahilig politika at kami po ay talagang ini-encourage na magtrabaho. Okay po. Ito, Consi, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang siguro yung ating maiiwan na mensahe po sa ating mga constituents para po sa paglago ng turismo at komersyo sa Daet, especially ngayon na nakabalik na itong ating governor, si Governor Dong Padilla sa pwesto, Consi? Yes po. Actually, isa po sa pinaplano natin, magkaroon po tayo ng pag-uusap kay Governor Dong sa tulong po ng ating provincial tourism at ang mga 7 bayan po na kasama po ang 7 kagawad o konsihal na committee in charge sa tourism at aming mga tourism officer na magkausap-usap po tungkol sa 2DT circuit. Kasi alam niyo po, itong 2DT circuit o Second District Tourism Circuit ay magpapaangat po ng turismo hindi lamang sa bayan ng Daet, kundi sa bayan ng Vinsons, Talisay, San Lorenzo, Mercedes, San Vicente at Baso. Dahil ito pong circuit na ito, i-offer po namin lahat ng pwedeng ma-offer po ng iba't ibang bayan. Kasi isa po sa problema ng isang bayan sa aming probinsya, konti po yung pwedeng i-offer. Pero kung magkakaroon po tayo ng isang tourism circuit at tourism hub sa bayan ng Daet, may offer na po natin hindi lamang isang bayan kundi 7 bayan po sa Bicol speaking town. At alam po namin na ito ay 100% so suportahan po ng ating gobernador dahil alam niyo po kahit po si Vice Governor Ascutia ay talagang nakaalalay naman po sa aming mga plano. Kaya nga po hindi kami pinapabayaan ng provincial tourism at syempre ang aming municipal tourism ng 7 bayan. At ganoon din po, isa po sa hangad po ni Governor Dong, sabi ko nga sana makahanap na po talaga kami ng lupang pagtitirikan ng bago pong resettlement area. At alam mo po,
kunin ko na rin po siguro yung pagkakataon na magpasalamat kasi alam niyo po kuya, ako po nung unang upo ko, hindi po ako nanalo. Nag-upo po ako dahil nung mamatay po yung aking ama ay ako po yung humalili. So nagkaroon po tayo ng 2 taon na pag-upo at hindi po natin inaakala din yung suporta na naibigay sa atin dahil tayo naman po ay nagtrabaho sa 2 taon. Kaya nung nakaraang eleksyon po, tayo po ay nanalo. Nagpangatlo po sa aming bayan kaya sa lahat po ng mga sumusuporta, tumutulong, hindi ko man po mabanggit yung mga organisasyon po ninyo sa urban poor sector, sa mga TODA, senior citizen, sa PWD, sa mga kababaihan, sa mga solo parents, sa lahat po. Salamat po sa ating po mga kapatid sa iglesia, ng mga nakatulong din po. Salamat po sa inyong lahat. Taos puso po ako nagpapasalamat kasi panahon pa po ng tatay ko nasuportahan nyo. Kaya asahan nyo po, tayo po yung magtatrabaho. Hindi lamang po sa ngalan ng aking ama, kundi sa ngalan po ng mga nagtiwala at nagsuporta mga taga-daet.